A delightful morning to each and everyone. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional sa aklat pa rin ng In Heavenly Places. So, ating pag-aaralan ngayon ang Angel Guidance. It's April 6. Dito mapapansin natin yung mga anghel na kung saan sila ay mag-guide sa atin. So, atin po itong pag-aralan at purihin ang Panginoon na kanya tayong pinagkalooban ulit ng panahon. Sabi dito sa Acts 8:26, "And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert." So, ang anghel ng Diyos ay nagsalita kay Felipe na nagsasabing bumangon ka at pumunta ka sa timog na daan. Pumaroon ka dun mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza. Ito yung disyerto na sinasabi sa kasulatan. Sinasabi pa dito na God has recorded many narratives in His inspired word to teach us that the human family is the object of the special care of heavenly angels. Man is not left to become the sport of Satan's temptation. So, dito pa lang mga kapatid, masasabi natin na makikita natin na ang Diyos ay nagtala ng maraming salaysay sa kanyang mga salita. So, ang mga salitang ito ay talagang binubuo ng bayan ng Diyos upang malaman at ituro ito sa atin ngayon, sa pamilya ng mga tao, at gawing gabayan kung papaano niya tayo ginabayan noon, pati na rin ngayon ang kanyang bayan. At sinasabi pa din dyan na ang mga anghel ng langit ay nangangalaga sa atin. At ang tao ay hindi pinabayaan na maging palaro ng mga tukso ng kaaway. So, very thankful po tayo. Napaka-bless po talaga natin mga kapatid na kahit na tayo ay napakahina, napakamakasalanan, pero hindi pumapayag ang Panginoon na may mangingialam sa atin as long as kumakapit tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. All heaven is actively engaged in the work of communicating light to the inhabitants of the world, that they may not be left without spiritual guidance. An eye that never slumbers nor sleeps is guarding the camp of Israel. So, ang buong langit ay talagang aktibo na binabahagi ang gawain na nagbibigay ng liwanag sa mga naninirahan sa mundo. So, alam naman talaga natin na ang buong langit ay talagang interesado sa pamilya dito sa mundo, na kung saan ginagawa nila ang lahat ng mga gawain upang tayo ay maligtas. At kinakailangan din tayong nasa mundo ay makipag-cooperate sa gawain na kanilang ginagawa para sa atin. So, upang hindi sila maiwang walang spiritual na patnubay. So, gumagawa talaga sila ng paraan para mapatnubayan tayong mga tao dito sa mundo. At kung wala ang kanilang tulong mga kapatid, at kahit anuman ang gagawin natin, wala po talaga tayong magagawa. Kaya magiging useless po yung effort ng tao kung ang mga makalangit na ahensya ay kanilang itataboy. So, ang isang mata na hindi natutulog ay nagbabantay sa kampo ng Israel. So, we are now in spiritual Israel. Tayo ay bayan ng Diyos na kinakailangan kung tayo ay nag-aangkin nito. Maging aware po tayo sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasalita, sa ating mga gawa. At sa patuloy-patuloy na tayo ay lumalapit sa Panginoon, mas nakikita natin ang ating mga sariling makasalanan. At dito na paraan, sinusubok tayo ng Panginoon kung paano tayo maging kagaya sa Kanya. Kaya makipag-cooperate po tayo dahil many or lahat ng bagay ay pinagkalooban na sa atin. Ang atin lang paano natin ito i-exercise, paano natin ito gagamitin. 10,000 times 10,000 and thousands of thousands of angels are ministering to the needs of the children of men. So, napakaganda, Napaka-bless nating mga tao. Na kung tutuusin, yung paghihirap ni Kristo ay talagang napakalaking ebidensya na tayo ay talagang mahal ng Panginoon. At ang libo-libo o 10,000 na mga anghel ay nagtutulungan, nakikipag-ministeryo para sa pangangailangan ng mga anak ng tao. So tayong mga kapatid, tayong mga tao ngayon nakakaalam ng katotohanan, papaano natin ito isa sa buhay, papaano natin
gawing gabayan ang salita ng Panginoon. At kung tutuusin, isipin nating mabuti kung ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon. Kung meron man tayong kapatiran na nawawala ng pananampalataya, kung meron man tayong mga kapatiran na nagagalit sa atin, paano natin sila patutunguhan? At ano yung pakikitungo ni Kristo sa kanila? Kung ano man ang kanilang mga problema sa buhay, ano man ang pakikitungo ni Kristo sa kanila, kinakailangan na ganun din tayo. Kung ano man ang pakikitungo ni Kristo sa atin, yung pagmamahal ni Kristo sa atin na kahit ilang beses tayong nadapa, nagkasala, pero patuloy tayong binabangon ng Panginoon. So kinakailangan na pagsikapan natin na madating o pagsikapan nating maangkin ang kanyang karakter. Voices inspired by God are crying, "This is the way, walk ye in it. If men will hear the voice of warning, if they will trust to God's guidance and not to finite judgment, they will be saved." So, ang boses ng inspirasyon na nagmumula sa Diyos ay talagang nananawagan sa atin or sumisigaw nasa ating mga tenga. Ang tanong, pakikinggan ba natin ito? So, sinasabi ng Panginoon, ito ang daan, lakaran ninyo. Kung maririnig ng mga tao ang tinig ng babala, kinakailangan na magtiwala sila sa patnubay ng Diyos. Dahil dalawa lang naman ang consequence nito. Kung makikinig ka, yun lamang ang tanging paraan para maligtas. Makikinig ka, susunod ka sa bawat katotohanan na ibinigay sa atin. Ngunit kung hindi, yung consequence din ay matatamo mo. Ano ang consequence kapag hindi ka susunod? Kapahamakan ang dudulot. Kaya maging aware po tayo sa ating pagpili. Piliin po natin ang buhay na siyang unang pumili sa atin, nga kung paano si Kristo ay nagsakripisyo para magkaroon tayo ng buhay. Ang kanyang patnubay, ang kanyang paghatol ay tayo ay para maligtas. So, tingnan natin ang ating mga sarili, na ang Panginoon ay punong-puno siya ng pag-ibig. At the same time, punong-puno din siya ng justice, hustisya. Dahil balance ang ating Panginoon. Kung ano man ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya, mas pabutihin pa natin ang ating effort. Hayaan na natin ano yung masasabi ng mga tao sa atin, as long as ginawa natin yung mga bagay na ito para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Heavenly angels watch those who are seeking for enlightenment and cooperate with those who try to win souls to Christ. This is shown in the experience of Philip and the Ethiopian. So ito po yung experience ni Felipe sa Ethiopian, na ang mga anghel sa langit ay nagbabantay sa mga naghahanap ng kaliwanagan at nakikipagtulungan sa mga nagsisikap na makakuha ng mga kaluluwa kay Kristo. May ganito ba tayong experience sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano? Naghahanap pa ba tayo ng more than panaliwanag, more than pa na katotohanan para mabuild natin sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon? Kung papaano tayo lumakad na may katapatan sa Kanya, at kung papaano tayo magkaroon ng mga bunga ng banal na espiritu at maipapakita sa mga tao sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So kinakailangan na araw-araw ay ating lakaran ng mga liwanag na ito, na kahit maraming mga pagsubok sa daan, ang importante, ang pinaka-goal natin, maliban sa buhay na walang hanggan, ay makapaghatid tayo o maihatid natin sa mga tao ang katotohanan. Higit sa lahat, mga taong lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng katotohanan na ating ibinabahagi, dahil ginagamit tayo ng Panginoon upang mabigyan sila ng kaliwanagan at katotohanan para sila mismo ay maligtas din ang mga tao. A heavenly messenger was sent to Philip to show him his work for the Ethiopian. Angels of God were taking notice of the seeker for light. Today, as then, angels are leading and guiding those who will be led and guided. So, ito yung experience ni Philip, no? Isang makalangit na sugo ang ipinadala kay Felipe sa panahong ito upang ipakita sa kanya ang kanyang gawain para sa mga taga-Ethiopian. So, tinawag si Felipe, binigyan ng katotohanan na ibahagi sa mga tao ang katotohanan. So nawa ay maging kagaya din tayo ni Felipe, kung ano man ang katotohanan na ating naririnig at ating isinasabuhay,
ibahagi natin ito sa mga tao. At hindi lamang sa salita natin ito sinasabi, kundi sa ating mga gawa. Kung papaano natin nilalakaran ng katotohanan dahil ang ating mga gawain, ang ating mga sinusuot, ang ating mga iniisip, ang lahat ng meron sa atin o mga bagay na nakikita sa ating panlabas ay pwede din itong isang sermon sa mga taong nasa ating kapaligiran. Nalalaman din natin dito na yung mga anghel ng Diyos ay binibigyang pansin ang naghahanap ng liwanag na ito. So, nawa ay hindi po tayo makontento kung anong meron sa atin ngayon na liwanag. Kinakailangan na mag-research pa tayo ng mag-research. Tingnan natin ang ating mga sarili, mag-meditate, pag-aralan ng mabuti ang katotohanan upang ito'y may sabuhay ng bawat isa sa atin. So, kaya ngayon, tulad noon, ang mga anghel ay umaakay at gumagabay sa mga aakayin at ginabayan. So, tayong lahat na ginabayan noon, mas gagabayan pa tayo ngayon. Kung patuloy natin sa bawat hakbang, lalo na kapag nalalaman natin ang bawat liwanag na ito. Sa bawat hakbang natin bilang Kristiyano, iniisip ba natin na magiging walang silbi ang lahat? Kaya tandaan natin, sa bawat liwanag na ating nalalaman, nawa ay mayroong kabaguhan, pagbabagong nagaganap sa ating buhay. Dahil ito yung pinakamaganda. Nagpapabanal sa ating mga gawa, sa ating buhay, kung atin itong lalakaran dahan-dahan. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung nafe-failure po tayo every now and then sa ating buhay. Dahil pinaprocess po tayo ng Panginoon kung paano tayong lumakad sa Kanya. The angel sent to Philip could himself have done the work for the Ethiopian, but this was not God's way of working. As God's instrument, men must work for others. So, kagaya ng experience ni Felipe, sa kanyang pagmiministeryo sa Ethiopia, ay kinakailangan din tayo sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano. Kung saan tayo dali ng Panginoon, kinakailangan na makipag-ugnayan din tayo sa gawain. At higit sa lahat, hindi lang ito yung daan para kumilos ang Diyos, kundi ito yung daan para tayo din ay kumilos. Dahil tayo ay mga instrumento ng Diyos upang ipabahagi sa mga taong katotohanan. At sa bawat liwanag na ito, malalaman natin na sa ating buhay mayroong pagbabago. Kaya, mas kilalanin pa natin ang ating Panginoon sa bawat liwanag na ating nalalaman. Unawain natin ang kanyang mga salita. Huwag po tayong nakastagnant lamang sa first step na failure lang tayo, madi-discourage na agad. Gusto ng Panginoon na habang tayo tumatagal, habang tayo ay nasa mundong ibabaw na ito, mas lakaran pa natin ang katotohanan para maipabahagi natin at sa mga tao na kinakailangan yung mga taong nakakaalam din nito na ating binahagian ay dapat gumawa para sa iba. So we need to work more for God and man. When God pointed out to Philip his work, the disciple did not say, as many are saying today, God does not mean that. I will not be too confident or I shall make a mistake. So, nung ituro ng Diyos kay Felipe ang kanyang gawain, no? Hindi sinabi ng disipulo gaya ng sinasabi ng marami ngayon na hindi ganun ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi ako masyadong magtitiwala o magkakamali ako. Kaya sa ating pag-uunawa sa katotohanan, kinakailangan na hindi tayo magtiwala sa ating mga sarili na alam na natin ang katotohanan. Kasi hindi naman basihan na nalaman mo ang katotohanan, maliligtas ka na. As long as nilakaran mo ito ng may katapatan, ang ating mga puso ay mapapabanal, ang kanyang mga salita ay talagang magpapabanal sa kaluluwa kung atin dahan-dahan itong nilalakaran. Wag po nating hatulan ng iba kung ano yung ating nakikita. Wag po tayong magsalita ng mga bagay na nakakasakit sa kanila. Lalo na kapag ikaw ang naghahawak ng katotohanan. Kung ano man yung narinig mo at ang iyong nakita ng mga negatibong bagay, wag mong palakihin. Dahil ikaw ang humahawak. Kung tunay tayong lumalakad ng liwanag, ano yung mga positive? Ano yung mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Yun po ang ating mas i-express pa, mas ipakita sa mga tao. Yun yung ating mas ipalago pa sa kanilang buhay. Philip, that they learn a lesson of conformity to God's will that was worth everything to him. He learned that every soul is precious in the sight of God and that angels will bring light to those who are in need of it. So, kagaya na lang ng
si Felipe ay natuto ng araw na iyong isang aral ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na katumbas ng lahat para sa Kanya. So, natutunan niya na ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng Diyos. So, kinakailangan, habang tayo nag-aaral ng Kanyang mga salita, mga salita ng ating Panginoon, tingnan natin ang situation ng bawat isa. Mga experience ng mga tao sa ating paligid. May nakikita man tayong negative, huwag po natin yun mas mag-focus. Kinakailangan tingnan natin ano yung mga bagay na mga positibo at nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. At sinasabi din dyan, ang mga anghel ay magdadala ng liwanag sa mga nangangailangan nito. So, tayong mga tao na very expert na sa sinasabing katotohanan, huwag po tayo maging confident sa ating mga sarili. Baka tayo ay talagang mapahamak. Bakit? Kasi kapag confident ka na sa iyong sarili at nalalaman mo mga katotohanan na ito, baka hindi mo ito malakaran dahil nagbibigay na ng kaluwalhatian sa iyong mga sariling mga gawa. Tingnan nating maigi ang bawat katotohanan at sa katotohanan ng ating nilalakaran, panatilihin nating nakaugnay sa ating Panginoon. Tanungin natin siya kung ano ang kanyang kalooban, yun din ang ating susundin. Through the ministration of angels, God sends light to His people, and through His people, this light is to be given to the world. So, sa pamamagitan ng mga anghel ng Diyos ay nagpadala ng liwanag sa kanyang mga tao, at sa pamamagitan ng kanyang mga tao, ang liwanag na ito ay ibibigay sa mundo. So, ito yung purpose na parang come and go lang. So, kung ano yung katotohanan na nilalakaran mo, doon ka mapapabanal. At higit sa lahat, may ibabahagi mo sa mga tao, kahit hindi ka magsalita, nakikita ito sa iyong mga gawa. Faithful sentinels are on guard to direct souls in right paths. So kapag ikaw ay isang tapat na tagapagbantay, na nagmamasid, upang idirekta ang mga kaluluwa sa tamang landas, lahat ng iyong mga ginagawa ay gawin mo sa pagpaparangal ng pangalan ng Panginoon. At higit sa lahat, magiging continue ang iyong gawain. At anuman ang mga positibong bagay, yun yung mas pinofokusan mo. Ano yung mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, yun yung tingnan mo. At tingnan natin yung mga brighter side, kung ano ang mga bagay na tama. At sa ating mga sarili, may mga nakikita tayong negative, but if we are looking unto Jesus, walang nawala po tayong makikitang masama. Kaya sa ating mga buhay ngayon, mas igihan pa nating i-behold si Christ kaysa sa mga taong nakikita natin. Ipaalam natin ang katotohanan, ngunit patuloy tayong lumakad sa katwiran ng ating Panginoon. Kaya sa pag-aaral natin sa umagang ito, ang libo-libong mga anghel ay talagang tumutulong sa atin at pinapaalalahanan tayo sa ating mga dapat gawin. At ginagabayan tayo kung anuman ang dapat nating sasabihin. Sa lahat ng ating mga gagawin, nawa ay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon at sa kanyang kalooban lamang tayong kumapit. Dahil sa mundong ito, tayo ay talagang hindi na magtatagal. Matatapos din itong lahat. At sa ating pagtatapos, we need to fight the good fight of faith. We need to win the battle between ourselves, mga kapatid. Kinakailangan na maka-overcome tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. At ito yung pangako ng Panginoon. Once na overcome na ng Panginoon ang mundo, the flesh, the world, and also ourselves, mga kapatid. Ang Panginoon ay naka-overcome na nitong lahat. And the devil. The flesh, the world, and the devil. Na-overcome na ng Panginoon yan. Kaya kapag tayo titingin ni Kristo, walang imposible, mas makakapanagumpay din po tayo. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.